Okay, ayun. Gumana po siya. Gumana po yung ilaw natin na emergency light. Okay. Paghihina. Welcome back sa aking tutorial mga ka-DIY. Bali ngayong araw po ay tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng emergency light. Bali kakaunti pa lang po yung nakaagawa nito at yung iba naman po ay ginawa na po itong negosyo. Maganda po talaga siya sa emergency kasi kaya po niya talaga yung pang magdamagan. Kaya kapag ka emergency ay magagamit mo po ito at napakalaking pakinabang. Tapos ang gagawin po natin ay tuturo ko po sa inyo yung step by step. Tapos kung magkano po ba yung magagastos nyo dito sa emergency light na to. Huwag nyo po palang kalimutan mag-like at subscribe para lagi kang updated sa aking mga video at tutorial. Okay? Magsimula na po tayo. Bago po tayo magsimula mga ka-DIY ay isa-isahin po muna natin yung mga gagamitin natin para sa DIY emergency light natin. Bali ang una po ay itong 18650 battery. Ito po ay may capacity na 2,500 ang isa. At ang connection po na gagawin natin ay parallel. Pag sinabi pong parallel, positive sa positive, negative sa negative. Yun po yung connection na gagawin natin. At kapag ka-parallel po ang ginawa natin ay magpa-plus po yung capacity niya. Kumbaga 2,500 plus 2,500 ay 5,000 mAh. Apat po ito. Ngayon, ang magiging total po nito ay 10,000 mAh. Yun na po yung magiging total capacity nito mamaya kapag nagawa na po natin. Tapos, ang next naman po na kailangan natin ay itong Type-C female holder. Bali, ito po yung gagamitin natin sa phone charger. Kapag di po available yung araw, ito po yung gagamitin natin na pan-charge sa battery natin, yung phone charger. Ito po ay Type-C. Ayan. Ang next naman po ay itong charging module. Ito po yung magcha-charge sa battery natin. Ito po ay TP5100. Ginawan ko na po ito ng review. Kung gusto nyo po mapanood ay hanapin nyo na lang po sa aking playlist or ilalagay ko po yung link dito sa description ng aking tutorial. Ayan po. Ang next naman po na gagamitin natin ay itong potentiometer na 12 volts motor controller. Ito po yung maghihina at lakas ng ilaw. Kung gusto mo pong hinaan ay pwede po. Kung gusto mo naman po lakasan ay pwede din naman po. At ang pangalawang purpose naman po nito ay off-on switch. Ito na po yung magpapatay sindi ng ilaw natin. Ayan o. Kapag tumunog po ng ganyan ay naka-on. O kapag binalik mo naman po at tumunog na, ito, yun naman po yung off. Ayan. Kaya dual purpose po ito. At recommended ko talagang gamitin. Ang next naman po ay itong DC female jack. Ito po yung gagamitin natin para sa solar charge. Ayan po. At pwede mo rin po itong gamitan ng 12 volts na adapter. Kung hindi po available yung solar. Pero ang main purpose po nito ay may charge po natin yung emergency light natin sa solar para tipid, di ba? Ayan. Good po ito. Quality to. Tapos, ang next naman po ay itong BMS. Isa po ito sa pinakamahalaga. Dahil ito po yung magpo-protect sa ating battery. Ang ginagawa po nito ay kinakat po niya yung load kapag na-discharge na po ng sobra yung battery. Kumbaga hindi niya papatayin yung battery natin na zero talaga yung voltage. Magka-cut off po siya kapag palubat na. Kapag full charge naman po ay magka-cut off din siya para hindi po maging kumbaga hindi ma-full charge ng sagad yung battery natin, hindi mag-over voltage kasi possible po masira yung battery kapag nag-over voltage. Ayan, ika-cut off po niya. Ayan po, kaya mahalaga po ito mga ka-DIY ha. Tapos, ang sunod naman po ay itong
battery capacity indicator. Dito po malalaman mo yung charge ng battery natin, kung palobat na ba or full charge. Ayan, yan po ang purpose nito. Ayan po, bali ito po ay 4.2 volts. Hindi na po pwedeng sosobra sa 4.2 kasi masisira na po ito. Ang next naman po ay itong common anode LED indicator. Ayan, bali maglalagay po tayo ng indicator para pag sineksak mo po yung solar, makikita mo po na charging na siya. Bali ito po ay red sa charging, green naman po sa full charge. Yun po ang gagawin nito. Yan po ang charging indicator natin, para makikita mo po yung kumbaga makita mo na nagcha-charge siya. Ayan. Bali yung next naman po ay itong junction box. Bali ito po ay nabibili lang sa hardware. Ayan po, bali 24 pesos. Tapos ito naman takip po ay may presyo din. Ayan, 9 pesos. Kaya 24 plus 9. Yan po yung presyo niya. Tapos yung last naman po ay hindi po pala. Kumbaga ito yung pangalawa sa last. Ito po ay receptacle. Dito po natin kakabit yung ilaw natin. Ito po ay 31 pesos lang din. At nabibili lang din po sa hardware. Ayan, no? Bali yung dalawa pong gamit natin ay sa hardware lang nabibili. Ito po yung pinakamahalaga sa lahat. Ito po yung ilaw na gagamitin po natin. Ito po yung magbibigay liwanag sa emergency light na gagawin natin. Ito po ay 3.7 volts, 5 watts. Good na good po ito sa emergency light at napakalakas. Ayan, no? Yan po yung ilaw na gagamitin natin. Bali, ang next naman po natin ay i-assemble po muna natin yung battery natin para makita nyo kung paano kumbuin. Ayan. Next po natin, ha. Panoorin nyo po mabuti yung pagbuo ko ng battery. Yan lang po. Alright mga ka-DIY, bali gagawa na po tayo ng battery para sa emergency light natin. Bali, ang ilalagay ko pong battery ay 4 na piraso. Ayan, ito po. Bago po tayo magsimula ay i-check po muna natin yung voltage ng mga battery na to, at baka mamaya ay may mahalo pong patay na cell. Masasayang po kasi kapag kami nahalong patay na cell. Ayan, check po muna natin yung voltage. Okay, 4.22, 4.20. Kung isa ay 4.19, 4.18. Yan, bali goods po yung battery na gagamitin natin. Ngayon naman po, ang connection na gagawin natin ay positive sa positive, negative sa negative, gaya nga po ng paliwanag ko kanina. Tapos, yung mga capacity niya ay magpa-plus-plus, pero yung voltage niya po ay hindi magbabago. 4.2 volts pa rin siya. Ayan. Tapos, yung pang-connect po na gagamitin natin sa kanila ay itong spot weld. Bali, na-review ko na po ito. Hanapin nyo na lang po ito sa playlist ko. O kaya ilalagay ko yung link ng video na to sa description ng aking tutorial. Tapos, yung nickel sheet na gagamitin po natin ay itong 0.12 mm. Manipis lang po ito. Ayan. Tapos, gagamit po ako nitong holder para hindi po siya mahirap i-spot weld. Ayan, sa paggamit lang naman po ng spot weld ay madali lang naman po. Kaya panoorin nyo po yung review ko regarding dito. Tapos, iayos lang po natin ng konti para medyo madali siya i-spot weld. Okay. Mag-start na po tayo. Bali dito po sa spot weld ay iset lang po natin to ng number 7.
Yan, malakas na po yan. At maganda na rin po ikapit. Okay. Tapos, pag nag-spark po ay wag po kayong magugulat at natural lang po yan sa spot weld. Okay, start na po tayo. Good. Okay. Next na. Good. Okay. Yan. Bali, tapos na po tayo sa negative. Ganun lang po kabilis. Ang next naman po ay itong positive. Yan. Medyo mahirap lang po siya i-spot weld dahil maliit po yung papatamaan. Ayan po. Maliit. Kaya kailangan ay sipatin po natin mabuti. Okay. Sipatin po natin mabuti mga ka-DIY. Okay lang naman po sumablay at di naman po tayo professional. Pero maganda na rin na siguraduhin para di na po tayo umulit. Yan. Sisilipin ko lang po para sigurado. Hindi ko po kasi makita eh. Okay. Pwede nyo rin po pala kapain kung saan matigas. Ayan. Bali, tapos na po tayo sa positive. Kung nakukulangan po kayo sa pag-spot weld, ay pwede nyo pong dagdagan yan. Kapag okay na po sa inyo ay pwede na po niyong kabitan ito ng BMS. Yun po yung next natin gagawin. Tapos sa BMS naman po ay may connection po yan na dapat tayong susundin. Ayan. Bali yung B positive po, dito yan sa positive ng battery natin. Dito po sa ibabaw. Tapos yung B negative, dito po yan sa negative ng battery natin. Diyan po natin i-connect. Tapos kung makikita nyo po yung P positive at P negative, doon na po tayo kukuha ng load at saka charging. Diyan na po tayo magcha-charge at discharge sa P positive at P negative. Yan. Bali ang gagawin po natin ay i-spot weld lang din po natin ito para hindi na po tayo maghinang. Ang problema lang po natin ay medyo maliit po yung papatamaan natin ng spot weld. Kaya kailangan ay sipatin natin mabuti. Yan. Daganan ko lang po ng battery para hindi masyadong mahirap patamaan. Okay. Ayos lang po natin. Tapos dito naman po sa spot weld natin ay set lang po natin siya ng number 6. Yan. Tapos spot weld na po natin. Medyo malikot, iayos lang pong konti. Okay, spot. Good. Isa pa. Spot. Yun, nabutas.
Yun po yung sinasabi ko sa inyo kapag masyadong malakas yung pagka-spot weld. Nakaset naman po siya ng 6 pero hindi niya kinaya. Ayan, no? Pero nakakapit naman po na mabuti yung nickel sheet natin. Hindi po kasi natin natamaan yung pinaka niya, oh. Hindi po natin natamaan yung pinaka bakal. Kaya kailangan po talaga ay masipat po natin mabuti. Kaya tumagos po. Hindi po natin siya tinamaan. Pero maganda na po ikapit. Kaya pwede pa rin po natin siya gamitin. Ang next po ay itong kabila. Yung B positive. Huwag po kayong magugulat sa spot weld, at medyo nakakaano po talaga yan, nakaagulat. Gaya po ng kanina. Okay, isa pa. Medyo nakakaba po pero kailangan gawin pa rin natin kasi para sa tutorial natin. Huwag po kayong madadala. Kasama po talaga yan sa experience. Okay. Yan, bali na spot weld na po natin. Okay. Good na po yung connection yan. Tibay na po yan. Tapos baka isipin nyo po nasira yung BMS. Hindi po siya nasira. Ayan, wala pong damage yan. Di lang po talaga natin tinamaan yung isa kanina. Kaya yung isa lang po yung pumakat. Ayan, okay. Bali yung next naman po ay ikakabit na po natin siya dito sa battery. Ang magiging itsura po niya ay ganito. Ayan. Ayan. Siguraduhin nyo lang po yung connection niya. Yung B negative dito sa negative, B positive dito sa positive. Okay lang naman po siya mapagpalit. Pero magkakaroon ng problema. Yung voltage niya magbabago. Kaya pwede nyo rin naman siya itama kapag nagkamali kayo ng kabit. Ayan. Bali spot weld lang din po natin para mabilis po tayo. Okay. Bago ko po pala kalimutan, lagyan po pala natin ng insulator paper para pagka nag-init yung BMS ay hindi masyadong ma-absorb ng battery kasi didikit lang po natin siya sa battery. Pero kung may naiisip po kayong magandang insulator ay mas maganda. Pero mas maganda rin na rin po itong insulator paper. Bali dito po natin siya pwesto yung ating BMS. Yan. Ito positive. Okay. Unahin na po natin yung negative po muna pala para sigurado. Positive muna unahin natin. Medyo mahaba po pala. Pwede nyo rin po pala patulan yan, kung naano kayo sa haba. Pero ako ay goods na ako dito. Yan. Kahit di nyo na po baguhin yung sa number 6. Good na po yan. Medyo mahirap lang po mag-spot weld kasi ay naka-video po tayo. Siyempre, kailangan po tayo naka-video para mapakita ko po sa inyo kung paano. At wala na pong cut-cut yung video na to para kitang-kita nyo na talagang ginagawa po natin. Okay? Game na po tayo. Good. Okay. Ayan, bali na i-connect na po natin yung B negative. Ayan, naka-connect na po siya. Next naman po natin itong
B positive. Dito po yan sa ibabaw. Okay, connect na po natin. Spot lang po natin ulit. Ulitin ko po mga ka-DIY, huwag kayo madadala dito sa spot weld, nakakagulat lang po talaga to. Pero safe po ito. Okay, good. May connect na po natin yung BMS. Good na po yung connection yan. Bali, test naman po natin kung okay na po. Bali, pagka nagkaroon po tayo ng output na 4 volts dito sa P positive at P negative, ay good na po yung connection natin. Okay, kunin lang po natin yung voltmeter. Check na po natin. Reject pa o good. Uulitin na lang po natin kapag reject, pero sure naman ako sa ginawa natin connection. Okay, ito yung P positive, ito yung P negative. Ayan, 4.20. Goods na goods mga ka-DIY. Ibig sabihin, good na po yung connection natin at nakagawa na po tayo ng battery na 10,000 mAh. Ayan. Bali, ang gagawin po natin ay dagdagan po natin ng safety to. Kumbaga, open po kasi siya sa front siya. Kasi ito po ay metal. Lagyan po natin siya ng protection. Lagyan po natin siya ng tape. Ayan. Lalagyan ko po siya nitong Kapton tape. Titipan ko. Pero hindi ko na po ipapakita sa inyo at madali na lang po yun. Bali, tatakpan lang po natin itong mga bakal at ang ilalabas lang po natin itong P positive at P negative para sa connection. Tatakpan po natin yan. Ayan mga ka-DIY na. Tapos ang next po natin ay doon na po tayo sa pag-assemble ng emergency light natin. Okay? Alright mga ka-DIY, bali proceed na po tayo sa pag-assemble ng ating emergency light. Bali ang una po natin gagawin ay lagyan po muna natin ng mga wire itong mga module na gagamitin natin. Ito pong TP5100, lagyan po natin ng mga wire to kasi mahirap po mag-wire mamaya kapag dito po tayo sa loob nag-umpisa. Kaya ang gagawin po natin ay ihinang na po natin agad dito sa labas yung mga wire. Pero yung iba dito po talaga kailangan ihinang, kaya yung mga dapat unahin lang po muna yung lalagyan natin para di tayo mahirapan. Bali, unahin na po natin itong TP5100. Lagyan na po natin siya ng wire. Okay. Bali, unahin po muna natin yung input. Ito po yung input nya. Yan. Pero mas maganda siguro unahin itong charging module. Bali, kung nakikita nyo po, ito yung yun sa pinakagitna. Ito po. Yan yung standby mode nya. Kumbaga, ito yung green. Dito natin lalagay yung wire ng green. Tapos, ito naman pong nasa dulo. Ito yung charging nya, yung red. Pag nag-charge, yan po yung red indicator, kulay pula. Tapos yung nasa gitna, ito lang po yung pinaka negative nya. Okay. Bali po sa pagwawiring nito ay medyo mahirap ng konti dahil maliit. Kaya alisto po kayo ng konti. Ang ginagawa ko po ay nilalagyan ko muna siya ng LED bago ko siya ihinang kasi mahirap po siya ihinang dahil napakaliit. Ang gagamitin ko po pala ay 60 watts na soldering. Ayan, 60 watts po ito. Magandang klase na po ito kahit mura lang.
Ayan, 2 years ko na po itong ginagamit at subok na. Ayan, lagyan na po natin ng LED. Tapos, yung wire po na ilalagay natin, itong 26 AWG. Manipis lang po ito. Yan po ilalagay natin. Bali, iduduktong po pala natin to sa ilaw para maipwesto po natin na maganda yung LED indicator. Yan. Wire ko po muna. Solder po muna natin. Bali yung yellow po, ito po ilalagay natin sa green. Kulang sa LED. Yan. Bali, skip ko po muna. Mahirap kasi po pero hindi po tayo tatalo ng pag-assemble nito. Sisipatin ko lang po yung pagsosolder kasi mahirap po, masyadong maliit at saka medyo malayo ako dahil may camera sa harapan ko. Okay? Alright mga DIY, bali na ikabit na po natin yung wire natin para sa charging indicator. Ayan po. Medyo nahirapan lang po ako ng konti kasi napakaliit. Pero kung hindi ka nagbibideo ay madali lang po siya ikabit. Mahirap lang po talaga ikabit siya kapag ka nagbibideo. Ayan. Bali, ang next naman po natin ay lagyan naman po natin ng wire itong input at saka output. Bali, dito po sa likod may kita nyo po yung positive at negative. Ayan. Ito po. Yung plus, yan po yung positive. Yung negative, yan po yung negative ng input. Ganun din po sa taas. Ayan, meron siyang indicator dito. Ayan o. Plus, dyan po natin lalagay positive. Okay? Kabit na po natin yung para sa ating input. Okay? Ito positive. Ito negative. Itong wire po pala na ginamit natin ay 18WG. Ito. Yung para sa input at saka output. Ayan po tayo sa kabila. Positive dito sa kanan. Lagay lang po tayo ulit ng LED para madali ikabit yung wire.
Yan mga ka-DIY, nagsisimula na pong umulan. Pero tag-ulan na po dito. Yan po yung negative. Yan, bali nakabit na po natin mga ka-DIY. Yan na po yung kinalabasan niya. Ito po yung para sa output, ito po yung para sa input. Tapos ito naman po sa LED indicator. Yan. Tapos ang next natin ay ikakabit na po natin itong LED na indicator. Ito po ay common anode na LED indicator. Kukonek po natin siya. Bali ang connection po nito, yung maiksi po, ayan, itong maiksi. Yan po yung green. Tapos ito pong nasa gitna, yan po yung pinaka-negative niya. Tapos ito naman pong medyo mahaba, yan po yung red. Yan, dyan po natin iko-connecta. Yan po, bali ganyan po kalalabasan yan. Ikakabit natin dyan. Okay, bali skip ko lang po muna ulit yung pagkabit dito kasi napakaliit na naman po pero ganun lang po siya. Yung sa green, yung red sa red, ayun lang po siya. Kukonek lang po natin. Okay, alright mga ka-DIY, bali nakikabit na po natin yung LED indicator. Ayan po siya, hininang ko lang din po siya, dinuktong ko lang. Ayan. Tapos nilagyan ko lang po siya ng shrinkable tube para hindi po siya pon sa sa spark, kasi possible mag spark yan pag nagdikit-dikit yan. Ayan. Nilagyan ko lang po yan para safe siya. Yan. All goods. Tapos na po tayo dito sa TP5100. Ang next naman po nating lalagyan ng wire ay itong voltmeter natin or battery indicator na sa charging. Ayan. Bali sa wiring naman po nito ay madali lang din. Ito po yung positive. Ayan. Ito naman po yung negative. Wire na po natin siya para mamaya hindi na tayo mahirapan, kasi siya yung nasa pinakababa, kaya kailangan may wire siya agad. Bali sa positive po, gagamitin natin itong wire na puti. Ayan. 26 AWD lang din po ito. Okay. Ito naman po sa negative, itong black. Yan. Nanginginig pa. Yan, ganun lang po siya kadali i-wire. Okay na po siya. Bali, ang next naman po natin ay i-assemble na po natin dito sa yan, sa pinaka box na gagamitin natin. Okay. Bali, ito po ay binutasan ko na. Ayan o. Ipwesto po muna natin siya dito. Ay yung mga kailangan natin. Ipwesto po muna natin. Yan. Sa pagbutas po or pag-design nito ay kanya-kanya na po muna tayo ng
design, kung ano pong klase gusto nyo. Bali ganito lang din po ang ginawa ko sa disenyo ko. Kung gusto nyo ay iba, pwede din naman po. Pwede nyo dito ilagay yung mga charge dito, at saka solar, pwede rin din po dito. Ayan. Ngayon, ipopwesto po muna natin yung mga kailangan natin dito. Dito na po tayo magwa-wire. Okay? Pwesto ko po muna. Alright mga ka-DIY, bali na ipwesto ko na po yung mga kailangan natin dito. Ayan o, nakaayos na po siya. Bali dito po yung ano natin, solar charge natin at saka yung type C na charger natin. Dito ko po siya inilagay. Tapos yung voltmeter po natin ay dito po sa baba. Nakapwesto na. Wala pa po tayong ginagawang wiring dito. Hindi pa po siya nakakonect. Pinwesto po lang po natin. Bali sa input po, ang gagawin natin dito sa dalawa na to ay pagsasamahin lang po natin yung positive at negative nitong dalawa. Pag napagsama po natin yan, ay ipaparallel lang po natin dito sa input ng TP5100. Ayan o. Paparallel lang po natin. Pagsasamahin lang po natin yung positive at yung negative nya. Ayan o. Tapos dito natin i-connect sa female na to na DC jack. Yan, dyan natin i-connect. Pagsasamahin po natin positive, gaganyan natin o. Yan po natin i-connect. Okay? Basta po parallel lang siya. Tapos yung diagram po pala nito, para hindi rin kayo malito at meron kayong tawag dito, pwedeng pagtinan ng diagram. Lalagay ko din po dito sa ano ko, sa screen. Ayan, ipa-flash ko po. Pwede nyo pong pagbasihan yan. Yan po yung connection na gagawin natin. Bali okay. Ngayon ay start na po natin to i-parallel. Ito po yung positive ng TP5100 Tapos ito yung type C. Yung wire nya. Pagsamahin po muna natin yung positive nya. Tapos dito yung sa may solar natin na DC jack, yung positive nya, ito pong maliit. Ayan, ito. Tapos ito yung negative nya, nasa baba. Ayan. Yan po. Magkaiwalay po yung dalawa na yan. Hindi po yan magkadikit. Ito yung positive, ito yung negative. Diyan po natin ito i-connect. Yung positive nito. Pagsamahin po muna natin yung positive. Yan. Bali po putulin na po natin to. Tansyahin nyo lang po yung haba para hindi kayo masyadong mabitin. Sabayin na natin. Medyo matigas Ayan. Kapal po kasi ng wire ng DC jack na yan. Magandang klase rin po yung nabila natin Mura pero magandang klase. Yan. Bali ito po yung sa TP5100. Ito po yung positive nya. Balatan na po natin. Yan. Tapos balot po natin yung positive dyan. Yan, nakaparallel na po siya. Sunod naman yung negative. Ganun lang din po, ipaparallel natin. Yan, bali na pagsama na po natin yung positive nya. Ayun Ngayon, i-connecta po natin yan dito. Palikita sa camera. Yan, i-connecta na po natin. Teka, saksak po muna natin itong soldering na akin. Hindi pa po pala nakasaksak. Yan, habang hinintay natin mag-init, lagyan na po natin pala nitong shrinkable tube para hindi tayo mahirapan. Okay, pwesto na po natin siya. Gawin po natin siya sa gawing dulo para hindi siya
mag-iikom agad, kasi pag nag-init yung wire, mag-iikom agad yan. Yan, nakapwesto na po. Hinihintay lang natin mag-init ito. Soldering natin. At ihinang na po natin yan. Iran ko po ng konti yung video. Medyo matagal po yata mag-init eh. Habang iniintay po pala natin na mag-init yung ano natin, isa pang tips dito, hindi pa po kasi nakapix to, yung mga inilagay natin, hindi ko pa siya sinagad ng fix. Bali, ang gawin po natin kapag ka available tayo at maluwag pa sa oras, ay lagyan nyo po siya ng mga safety. Ayan, higpitan nyo po ito, tapos lagyan nyo po ng mga pang safe na, kunyari tape, ganon. Takpan nyo po yung mga pon sa spark, kasi pag nagdikit-dikit po yan, may possible mag-spark yan, para sa safety po. Ayan. Okay, subukan na po natin. Bali, ang una po nating i-connect ay itong negative. Lagyan natin muna ng LED. Yan, nalagyan na po. Tapos yung positive, lagyan na rin po natin ng LED. Para isang lagayan na lang. Ayaw pumakat ah. Yun. Okay. Tapos lagyan na po natin ng LED yung wire. Nanginginig pa. Pasensya na po at nanginginig ah. Okay, unahin po natin yung negative. Connect po natin. Yan. Sunod, itong positive po. Connect na rin natin. Natin pala ng LED. Okay. Yan, bali na pag-connect na po natin. Check nyo lang po mabuti kung maganda yung connection nya. Yan. Goods naman po yung connection nya. Hindi naman po siya nagtikit. Ayan. Bali nakaparallel na po yan. Ayan na po yung input natin. Oh. Ayan na po yung pinaka-input. Tapos pag medyo lumamig, pwede nyo na pong kabit itong shrinkable tube. Yan. Para safety po yung gawa natin. O diba mga ka-DIY? Safe siya. Kaya pagka ay wala kang takot sa pag-connect. Kagandahan ng shrinkable tube po ay kailangan mo lang siya painitan pag pinasok mo para mag-ikom siya. Hinanap po na yata yung lighter natin. Nakakapaso ah. Ayan, pero good na. Ayan. Bali okay na po yung connection natin. Bali sa input po ay wala na tayong problema. Good na siya. Oh. Yan na, may input na po tayo. Tapos ang next naman po natin ay yung battery. Lalagyan na po natin siya ng wire. Yan. Tapos yung charging natin ay natin, voltmeter. Ipaparallel po natin dito sa connection natin dito sa battery. Sasama po natin dito pagka dinuktong po natin yung wire ng battery para na-connect na po siya. Yan. Po-connect na po natin. Okay. Ito, voltmeter po yan ha. Negative po ng voltmeter.
lagyan na natin ng wire itong negative ng battery. Okay. Medyo gandaan nyo po ng konti para di siya maghiwalay. Tapos lagyan na po natin ng LED. Okay. Sa battery na po tayo. Sa battery po, itong P negative, yan po yung negative natin. Itong P positive, yan po yung positive natin. Unahin lagyan po natin ng connection ay itong negative. Parallel lang po natin. Okay. Naiparallel na po natin yung negative. Yan. Sunod naman po na lalagyan natin ng wire ay yung positive. Lagyan na po natin ng wire positive. Okay. Ilagay na po natin yung connection natin sa battery. Yan, may positive na tayo at may negative na tayo. Okay. Tapos itong LED indicator natin ay pwesto na rin natin sa ginawa natin butas. Yan, ito na siya. Tapos itong positive, abang lang po muna siya yung positive ng voltmeter natin. Abang lang po muna siya. May special tayong connection na gagawin dyan. Okay, bali ang una po natin ginawa dito, sunod. Pinag-parallel po natin siya at nilagyan na po natin ng wire ito. Bali ang next natin ay itong output ng battery. Kukonect na po natin siya dito. Ayan, pati yung ano natin. Itong battery natin na connection ilalagay na rin po natin dito. Okay, bali pwesto ko lang po muna ito. Yan, gawin po natin. Alright mga ka-DIY, bali hindi ko pala siya pwede ikabit kaagad kasi hindi ko pa siya na ipapaliwanag sa inyo. Papakita ko na din po. Bali dito sa ano natin, sa potentiometer natin na gagawin din nating off on. Ang connection po nito ay ayan. Ito pong 4.5 to 35 volts ay dito po natin lalagay yung connection ng battery. Tapos dito naman po sa motor, ito po yung positive niya at negative. Diyan naman po natin lalagay yung connection ng ilaw. Ayan. Ayan na, bali dito po yung battery, dito po yung ilaw. Okay? Kabit na po natin. Bali ito po yung battery natin na ginawa kanina. Ito po yung connection. Ito yung positive. Ito yung negative. Bali gagamitan ko po pala ito ng tawag dito, terminal na ano, terminal na pang kumbaga safety tawag doon. Yan, basta crimping tool. Gagamitan ko po siya ng
crimping tool para hindi po buhaghag yung wire pagka pinasok natin dito sa ating potentiometer. Yan, papakita ko naman po sa inyo kung paano kinakabit yung crimping tool. Pwede rin naman pong wala nito optional lang po ito. Nagkataon lang po na available sa akin. Yan, nahin po muna natin itong positive. Yan. Okay. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Papasok lang po siya. Tapos saka may kikrimp. Yan, madali lang naman po siya gamitin. Okay. Putulin lang natin ng konti para pumasok siya. Okay. Ikabit natin siya sa positive. Ayan po positive. Tornilyo na rin po natin. Yan, sunod naman po yung negative. Ganun lang din po gagawin natin. Maganda po kasi may crimping tool para hindi siya buhaghag. Medyo mahirap po kasi i-shoot kapag ka na ganyan. Mahirap siya i-shoot. Pero meron pang isang paraan. Pwede nyo rin po siya i-solder. Lagyan ng LED bago ipasok para hindi rin siya buhaghag. Yan. Tapos, putulin lang din po natin ulit itong nasa unahan para magkasya. Tapos, shoot na po siya natin sa negative. Okay. Yan, bali nakakonect na po. Yung negative natin. Yan, higpitan lang po natin ng konti para sigurado tayo. Yan, higpitan nyo po para sure na walang loose. Kasi pag may loose connection ay nag-iinit po yung wire. Okay. Testing po muna natin. Okay, ayun. Gumagana na po siya. Yan yung on. Ito yung off. Okay. Good na po yung connection natin dito sa battery. Ang gawin din natin, lagyan na rin po natin ng wire itong pang ilaw kasi nakabaliktad ko po siya ikakabit. Hindi na po natin mapipihit mamaya. Kaya kailangan ay nakaano na po siya. Nakakabit na. Okay? Lagyan natin. Pwede rin naman po nakatayo kapag hindi ano yung space. Hindi masyadong masikip or maluwag. Kung saan po maganda. Yan. Hindi ko pa rin naman po natatry na nakapa ilalim. Baka subukan ko din po ng nakapa ibabaw. Yan. Yun, goods. Okay na po yung connection natin. Bali, nakakabit na po yung potentiometer natin. Okay.
Yan na rin po yung off on natin. Ang next naman po natin ay itong output ng TP5100, yung charging module natin. Bali, ipaparallel lang po natin siya dito sa ano natin. Dito natin siya i-connect. Ipaparallel lang po natin sa connection ng battery. Okay. Pipix ko muna to para hindi masyadong magalaw, no? Papakita ko rin sa inyo kung paano to i-connect. Alright mga ka-DIY, na-fix ko na po yung ano natin, potentiometer. Ayan, bali nakakonect na po yung battery mga ka-DIY ha. Tapos kanina bago ko ikat yung video ay magkabaliktad po pala itong positive at negative. Pero ngayon itinama ko na po. Yung red nilagay ko na po sa positive. Yung itim or black ay nilagay ko na po sa negative. Itinama ko na po. Napansin ko po kasi kanina nung ipinipix ko to. Ngayon ang connection na po na pong susunod natin gagawin ay itong TP5100 na charging module. Yung output na po nito para may charge. Ang gagawin po natin ay ipaparallel lang po natin sa battery. Pero dito na po tayo connect. Ayan, sa B negative at B positive. Pwede rin po kayong dito umekta. Pagsamahin nyo na bago nyo ipasok. Ayan. Pero ako po, dito ko po muna i-connect. Kasi, para makita nyo. Pero kadalasan ang ginagawa ko, dito ko po kinoconnect sa taas. Ayan. Bali, connect po muna natin. Unahin po muna natin yung negative. Ayan mga ka-DIY yan. Lagyan muna natin ng LED. Pasensya na sa mga maingay mga ka-DIY, no? Kasi dito lang po ako sa bahay. At marami kong kapitbahay. Okay? Pero naipapaliwanag ko naman na maayos. Ayan, bali mga ka-DIY ay uunahin ko po muna itong negative. Output po ito ng TP5100 ha. Malinaw po. Yan, kukonekta ko na po siya dito. Ayan. Okay. Ayan po, nakakabit na siya. Sunod naman po yung positive. Mga ka-DIY, kung natatakot po kayo pala sa sa pag-solder ay huwag po kayo matakot dahil madali lang siya. Basta 60 watts yung gamit nyo ay madali malusaw yung Ichiban na soldering lead. Ayan kahit di mo siya lagyan itong ayan yung soldering na tawag dito, soldering paste, good talaga Ichiban. Ayan, para mapakat din mga ka-DIY, lagyan nyo muna ng LED yung kakabitan nyo para diretso na siya papakat. Ayan kagaya ng ginawa ko. Okay, connect na po natin yung positive. Diba? Madali lang ka-DIY. Yan, bali nakakonect na po yung charging module natin. Okay na po tayo sa connection. Ang sunod naman po natin na connection na gagawin ay itong battery voltmeter natin or battery indicator. Dito nyo po kasi malalaman yung state ng battery nyo, kung full charge ba siya or palubat na. Pero ito, mayroon din tayong charging module dito. Ito kasi ay pag nagcha-charge lang, makikita mo kung full charge na siya o hindi. Ayan. Hindi kagaya nito na makikita mo talaga yung volt nya kung palubat na siya. Bali sa connection po nito ay i-ano lang po natin siya, i-jump lang po natin siya, i-jumper kumbaga. Ayan. Ito ang tandaan nyo mga ka-DIY, kasi para hindi na kayo maglagay ng switch.
pwede nyo na po siya rekta. Pero pwede rin po kayo maglagay ng ano, bukod na switch nya. Dito po natin siya i-connect. Ayan. Dito po. Ayan, dyan na. Malinaw mga ka-DIY, dyan na. Okay, connect po natin. Para makita nya. Tapos mga ka-DIY, ingat-ingat na po kayo dahil nakapakabit na po yung battery natin ay possible na po mag-spark kapag nagdikit po yung negative at positive. Kaya ingat-ingat po kayo, no? Okay, fix na po natin itong voltmeter. Yan, madali lang po siya kabit. Yan, nakakabit na po. Ayan mga ka-DIY, yan. Testing po natin. Oh. Okay, gumagana po mga ka-DIY, ano? Good na po ito. Bali, ang sunod naman po natin gagawin ay ikakabit na po natin ilaw. Tapos na po tayo sa connection ng battery natin at dito sa potentiometer off on. Ang final na po ay yung ilaw natin. Ayos ba mga ka-DIY? Tapos mamaya pagka naikabit na po natin yung ilaw ay testingin na po natin ito, yung charging nya at saka yung kung gaano siya katagal na gagamitin. Susubukan natin na kaya ba niya magdamag or kaya niya kung ilang oras ang kaya niya. Isasagad po natin siya ng lobat. Okay, proceed po tayo sa pagkabit ng ilaw. Bali, ipupwesto ko po muna. Okay, alright mga ka-DIY, proceed na po tayo sa pagkabit ng ilaw. Bali, natapos na po natin to kanina. Ayan, nakaabang na po siya. Tapos, ito po yung gagamitin natin na pang-connect sa ilaw. Ito po ay nabibili lang po sa hardware. Ayan, receptacle po ito. Bali, yung connection po nito, yung nasa gitna po, ayan, kung nakikita nyo, ayan. Yan po yung positive. Tapos, ito naman po yung negative. Kung titingnan nyo po sa ilalim, may ganyan ang itsura niyan. Ayan. Tuntunin nyo lang po kung saan nakakonect yung positive na yan. Ayan, dito. Tapos, ito yung negative. Ito. Okay? Kukonect po natin yan. Tapos, ang gagawin natin dito ay ito po yung takip pala. Binutasan ko. Ayan. Pwede naman po walang takip. Kaso, ang problema mo ay pagka pinasok ng alikabok kasi may daanan siya ng dumi. Kaya ang ginagawa ko po ay naglalagay ako nitong takip. Yan. Okay, kabit po natin yung takip. Pero bago ko pa kabit yung takip, ay kasabay na po yan, ganyan. Kabit po muna natin yung sa wiring ng ilaw natin. Okay, unahin natin tong negative. Lagyan po din natin ulit ng crimping tool para hindi siya buhaghag. Isang size lang po pala yung ano nito, kulay red. Baka kalain nyo positive to eh. Sa ano po yun, ayan, sa crimping tool po yun. Yan yung pang 18WG nya, kulay red. Tapos kabit na po, ay hindi, sabay na natin kabit. Ayan na, ingat kayo mga ka-DIY. Sa bagay, naka-off pa naman po. Okay lang magdikit yung positive at saka negative pag naka-off. Pero pag naka-on yan ay delikado mga ka-DIY. Kasi magi-spark yan. Kapag magugulatin pa naman kayo ay possible na maibalibag nyo yung project nyo. Kaya ingat-ingat mga ka-DIY. Ayan, bali kakabit na po natin yung positive, negative. Ba, mayroon po pala yata yung kabit ah. Maiksi yata yung wire natin. Pero pilitin natin abutin yan. Paano ba? Okay, positive.
lang mga ka-DIY ha. Medyo mahirap ikabit at nagbibideo tayo. Pero madali lang ito i-fix kahit maiksi. Pwede mo itagilid eh. Pero yun mga ka-DIY, kakabit mo lang to dito, no? Positive sa positive, negative sa negative. Okay? Teka lang po ah. Kakabit ko na. Nahihirap eh. Kasi nakaharang po yung cellphone ko. O, konti lang diferensya niya eh. Kailangan ko lang ilapit eh. Wait lang mga ka-DIY ah. Alright mga ka-DIY, naikabit ko na po yung receptacle. Ayan. Mahirap po kasi kanina ikabit habang nagbibideo kasi nakaharang po yung cellphone. Ayan, naisot ko na po siya. Okay, bali yung positive sa positive, negative, ayan po negative sa negative. Double check nyo po yan bago nyo i-testing mga ka-DIY. Okay, bago po natin siya i-fix ay testingin po muna natin moment of truth kung okay ba yung ginawa natin na emergency light. Ayan 3.7 volts so mga ka-DIY, tapos yung battery natin ay 4.2 volts. Kaya okay yan, kabit na po natin. Yan, bali naka-off pa po siya. Okay, fix, testing. Okay, ayun, gumana po siya. Gumana po yung ilaw natin na emergency light. Okay, pag hihinaan nyo po yan, ayan, pwede nyo po hinaan. Pag lalakasan nyo, pwede rin yan. Pakalakas po nyan mga ka-DIY. Yan, working po. Pati yung ano natin, battery indicator natin. Ayan, full charge po siya. Pag pinatay, patay din ilaw. Pag in-on natin, ayan, kasabay din po siyang mag-o-on. Okay mga ka-DIY. Ngayon ay i-fix na po muna natin siya. Tapos proceed po tayo sa charging. Kung gumagana ba yung charger natin. Hindi po pala natin na testing. Testingin na nga po natin para makita natin kung okay din ang connection natin. Ayan. Ito, bali meron akong phone charger dito na type C. Ayan, tingnan natin mga ka-DIY. Alisto po kayo. Hindi pa po pala ito nakapix ha. Pwede nyo po i-fix yan. Okay, charge natin. Yun, umilaw na po yung red. Ibig sabihin ay charging na po siya. Yan mga ka-DIY. Okay. Bali next natin mga ka-DIY ay full charge ko muna ito bago natin testing ng magdamagan. Full charge po muna natin siya. Bali hindi ko po pala matetesting ngayon yung solar niya kasi umuulan. Pero possible na gumana na po yan kasi DC jack lang naman po ito. Tingnan nyo gumagana naman po yung phone charger. Kaya good siya. Nakaparallel lang po yung dalawa na yan. Kaya kahit di natin testing ay good yan. Yung sa solar panel na lang na gagamitin natin. Tapos yung sa solar panel po pala na gagamitin natin ay 12 volts, ay hindi po pala 6 volts at 12 watts. Yun po yung gagamitin natin na ano dito na solar panel. Pwede rin naman pong mas mataas sa 6 volts. Wag lang po lalagpas sa 15 volts. Ayan Ayan, kahit 12 volts na solar panel pwede rin po dito. Pwede nyo po siya i-charge kahit 12 volts na solar panel. Okay, full charge po muna natin bago natin testing. Pipix ko na rin po ito bago natin i-testing mga ka-DIY. Sige. Alright mga ka-DIY, bali full charge na po yung natin, emergency light natin. Umilaw na po yung green at good na po yung connection natin na ginawa. At medyo na-fix ko na rin po ito ng konti. Ayan, pero ipa-final fix ko pa po ito kapag may oras ako kasi medyo gumagalaw pa po yung voltmeter. Ngayon, ite-testing na po natin siya. Bali ang oras po natin at date ay June 6.
11:54 ng umaga, mag-aalas 12, magtatanghali na po. Itetest natin po siya, lolobatin natin siya hanggang mamatay. Di ko lang po alam kung paniniwalaan niya ako, pero legit test po ang gagawin natin. Hindi po natin ito papatayin hanggang kinabukasan o hanggang mamatay. Tignan natin kung hanggang anong oras siya mamamatay. Okay, tandaan niyo po yung oras at saka date, mga ka-DIY 11:55 July 6. Yan, start na po natin. Yan mga ka-DIY, hindi na po natin papatayin yan. Ngayon, para hindi medyo makasagabal to sa bahay, ay igigilid ko muna. Pero di ko siya papatayin. Hayaan ko lang siyang nakailaw. At sasagarin po natin yung brightness. Ayan o. Sagad po yan. Okay. Yan po muna natin siya. Balikan na lang po natin kapag nalaubat na po siya. Good evening mga ka-DIY. Bali ngayon po ay hating gabi na po halos. At 2 bar pa rin po yung emergency light natin. Bali ang oras po natin ngayon ay 10:40 PM. Ayan o. Tapos ang bar po ng ating emergency light ay 2 bar pa. Mukhang aabutin po talaga to ng magdamag. Bali nagsimula po tayo kanina ng alas 11 ng tanghali. Okay, diretso pa po tayo. Good morning mga ka-DIY. Bali ngayon po ay umaga na po. 5:32 AM na po ng umaga at buhay pa din po yung emergency light natin. Ayan po oh. Bali ang date na po natin ngayon ay July 7, 5:32 AM na po ng umaga. At meron pa rin po tayo natitirang 1 bar. Bali nagsimula po tayo kahapon ng 11:55 po ata yun ng tanghali. Inabot na po tayo ng 5 ng umaga. Halos 17 hours na po siyang buhay. At napakalakas pa din po. Okay. Sa pagcha-charge naman po nito ay panoorin nyo po ang aking isa pong review regarding sa TP5100 para makita nyo po yung kung paano siya nag-charge sa solar at saka sa phone charger. Okay. Alright mga ka-DIY, tapos na po yung emergency light natin. Na ito na po sa inyo yung step by step at saka yung mga safety na dapat nyong gawin. Ang next naman po na isi-share ko sa inyo kung nakamagkano po tayo sa emergency light na to. Ayan po, bali pa-flash ko po sa screen. Yan po yung presyo na naubos ko sa emergency light na to at napakamura. At recommended ko po sa inyo kung gusto nyo ay gawin nyo rin po itong business. Kumbaga, kung gusto niya lang po Tapos, ang kagandahan pa po nito ay pwede mo siyang gamitin kahit saan dahil portable siya. Basta sa madilim or emergency ay magagamit mo siya. At dahil nasa dulo ka na po ng aking video ay may surprise po ako sa inyo. Bali, meron po tayong emergency light dito na bago ko lang din po siya na nagawa pero wala siyang voltmeter. Ito po ay pamimigay po natin. Dahil napanood mo po ang aking tutorial, mag-iwan ka lang po ng comment sa aking video. At pag umabot na po tayo ng 100 likes ay ipamimigay na po natin ito. Or kahit di po tayo umabot ng 100 likes, basta okay na, matipuhan ko na naibigay, kahit di tayo umabot ng 100 like ay ipamimigay ko na po para sa inyo. Diba mga DIY? Kaya huwag nyo pong kakalimutan mag-like at subscribe para kung sakaling ikaw po yung manalo ay ma-update ka dito at makuha mo po itong pinamimigay ko. Okay po ba? Yan na, huwag nyo pong kakalimutan mag-like at subscribe. Maraming salamat po.